Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si Ginoong Jason Mangkaw. Ngayon naman ay dadaan tayo sa paksa multi-literacy. So, hindi na lang sa ating kailangan dahil ito ay ating pag-aaralan sa EDUC 108. So, ano nga ba itong multi-literacy? So, ang literacy ay isang pinalawak na kahulugan na hindi lang tumutukoy sa pagbasa at pagsulat. Dahil ito ay tumutukoy na sa makabagong teknolohiya dahil sa makabagong teknolohiya at globalisasyon. So meron akong nakakalap sa mga nakalap na mananaliksik na binibigyan ito ng iba pang o mas pinalawak na kahulugan. So ayon kay Palsa at mo, 2023, ang multi-literacy ay isang malawak na ng salita literacy na pinilala na ang komunikasyon ay nagbabago depende sa teksto at kultura at media. So, ibig sabihin na hindi na lang nakatulong ito sa pagbasa at pagsulat. Dahil sa akin ito ay mas pinalawak na nawatay sa depende sa sitwasyon. Dahil ito ay paraan ng komunikasyon na depende sa iyong kasalumuhan base sa kultura at media. So, sa bawat pagkawag na hindi ito limitado sa teksto, pagkira na dito ang visual, digital, audio at gestural na anyo ng komunikasyon. So, alam naman natin kung sinabi ng visual, ito ay tutukoy sa mga larawan, makikita, at digital naman tutukoy sa teknolohiya at audio, musik at mga gestural at tutukoy sa mga kundos. So, ayon naman dito ay binigyan na kaya naman ang multi-literacies sa pagkatuto ng wika sa mag-aaral na ayon kay Palsa at Protamo, ito ay naging active na tagalihan ng kahulugan gamit ang wika at media. So, ibig sabihin ay ipinapakita lamang dito na ang mga mag-aaral ay hindi na tagapakinig lamang bago sila ay aktibo nagpo-proseso ang ibigay kahulugan. Dahil sapagkat sila ay pasibong aktibong kalawak ng proseso. So, isa pang nagbigay ng pakahulugan sa multi-literacies ay ayon kay Bonita, Lee at Red, 2,000 Gavisya. Ayon sa kanila ay isang malawak na dinamikong pananaw, isang malawak na dinamikong pananaw na sa literacy ang pinabibilangan paggamit ng ibang wika, teknolohiya at mga anyo ng komunikasyon. So ang ibig sabihin ng pag sinabi natin dinamiko, ito ay nagbabago dahil sa makabagong gumana rin sa mga bagong teknolohiya at globalisasyon, kaya nagkakaroon ng iba't ibang wika na ina-apply o ginagamit base sa nakakasalubong. So, hindi ito nakasentro lamang sa pagbasa at pagsulat sa isang wika. So, again, ang ibig sabihin nito ay hindi na dahil sa makabagong panahon na tayo, hindi na ito nakabasa sa traditional na ginagamit ito na pagbasa at pagsulat lamang. So, halimbawa ito ay multi-modal na paraan ng pamahayan. So, ibig sabihin yan ay ginagamit na ang pamamaraan ng pagpapay-komunikasyon gaya ng halimbawa mula sa teksto, larawan, musika, video at teknolohiya. So, ang tayo naman ng literacy sa pagkatuto ng wika sa pag-aaral ito ay nagiging may tiwala at limitado sa kultura sa pamamagitan ng wika. So, ibig sabihin lamang nito ay nagpapakita na ang pagkatuto ng wika ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa mga salita o kaya yung gramatika. Kundi tungkol dito sa pagbubuo ng kanilang tiwala sa sarili at pagkakaunay sa sariling kultural at identidad na rin. So sa madaling sabi, sa pamamagitan ng multiracies, ang wika ay nagiging tulay ng pagkakakilanlan at connection. Connection nila na hindi lamang ito ay isang instrumento ng komunikasyon, kundi para na rin ang maunawaan ang sarili at ang kanilang kultura ng wika.
Iba pa ba ang kahulugan? Binibili ka lamang ang yung pagbasa niya. Ang multi-literacy ay tumutukoy sa pagpapalawak ng kahulugan ng literacy o kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Noong 1950 to 1970, ang literacy ay nangangahulugan ng kayahang bumasa at sumulat lamang. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang konsepto ng literacy upang isama ang paggamit ng computer, internet at media. Okay, maraming salamat. So, yung kahulugan ay hindi na bago. So, ibig sabihin yan, yung noong pagkakang panahon ay pag sinabi ng literacy at tutukoy lamang sa pagbasa at pagsulat. At dahil ngayon sa nasa bagong generation pa rin tayo, ito ay kinabibilangan na rin ng pag-aaral ng media at internet, bunga ng makabagong teknolohiya at globalization. So, dito sa ika-21 siglo, ayon sa Primary English Teaching Association Australia, 2015, ang literacy ay hindi na lamang nakasetong sa pagbasa at pagsulat ng mga nakalibang na teksto, kundi sa pag-unawa at paggamit ng iba't ibang simbolo at pulido o kaya modern goods tulad ng larawan, tunog, kilos at kailangan. So, mako naman tayo sa mga iba't ibang uri ng 21st century multi-literacies. So, una na dyan ay digital literacy. So, kanina nabanggit na ng mga naunang tagapag-ulat, no? So, ang digital literacy ay tumutukoy sa paano paggamit ng mga teknolohiya. Kaya halimbawa na lang ng paggamit ng Google para sa pananaliksik, paggawa ng PowerPoint, presentation, o pagkita ng content social media na responsable. Pangalawa naman ay information literacy o information literacy. So, ibig sabihin ay marunong ka kumalat ng informasyon na marunong kang maghanap ng reliable source. O yan. So, ang gaya naman din ang pag-alam kung kanino nakikita sa internet na mali ang totoo at iwasan ang pagkalat ng fake news at paggamit ng tamang sources na may sabutingan ng kagulan. So, pangatlo naman ay ang visual literacy. So, ito ay halimbawa na magbabasa ng mga infographic, meme, political or cartoon at iba pa. At pangapat naman ay tungkol sa cultural literacy. Ibig sabihin yan ay tumutukoy sa marunong ka, ito ay kasanayan ng marunong makipag-ugnayan sa iba't ibang may paniniwala o kaya sa kanilang kultura na o pananalita natin. So, ito rin ang gaya bawa ng pag-respeto sa iba't ibang pika, kanilang pananalita, kawalian at kung nakikita natin sa online o hindi sa totoo. So, panglima naman ay media literacy. So, ito ay nakamit na rin ng reporter na taga-ulat kanina na kung ito ay may alam sa paggamit nito gaya ng pagsusuri kung maparoon ka ba sa balita, ito ay pwede lamang. So, ito lang na rin kung paano namin ito ang media para ng mga tao. So, ang pahuli naman ay tungkol sa global literacy o kaya padaigdigang literacy kung saan marunong ka alam mo tungkol sa mga padaigdigang issue kaya halimbawa ng corruption o kaya sa mga balita tungkol sa balita mga bagyo, ganyan o kalamidad. So, ayan ikaw, pag-imulat ka sa mga balita may kinalaman sa mga bansa, pag-unawa kung paano ito nakaka-apekto sa lokal na mga. At yun lamang po, maraming salamat.